Filipos 3 verse 1. Ngayon mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi ako magsasawang sabihin ito ng paulit-ulit dahil ito ay para sa kabutihan ninyo. Ito po ay paalala ni Pablo tungkol sa nararapat na tugon natin sa ating pamumuhay. Ayon po sa nasusulat, dapat tayong magalak sa Panginoon na ang kagalakan natin ay hindi nakabatay sa kaya niyang ibigay. Kundi ito nakabatay anuman ang meron ka kakalang magpapasalamat. Huwag nating Hindi ito nakabatay kung ano ang meron ka kakalang magpapasalamat. Huwag nating ibatay yung ating kaligayahan sa mga material o mga bagay na pinahahalagahan natin dito sa mundo. Kundi hanapin natin ang tunay na kagalakan sa presensya ng Panginoon. Kahit sa kabila ng mga pagsubok at tagumpay, panatilihan pa rin natin ang ating kagalakan sa kanyang salita. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Mangyari po tayo ay tumayo. Panginoon kong Diyos na makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa, may akda ng ating buhay, pinupuri at sinasamba ka namin sa umagang ito. Salamat po sa pinagbagong buhay, salamat sa kalakasan, kapayapaan, at humihingi po ako ng patawad sa aming mga sala. Amen. Natili po tayong nakatayo at tayo mag-awitan. Natawagan po ang ating worship team. Tayo. Ayan, basta kayo. Dito.
siyang awit ko. Pagmamahal mo, ang siyang awit ko. Pagmamahal mo, ang siyang awit ko. Pagmamahal mo, ang siyang awit ko. Ano man ating hinaharap, mga kapatid, ano man ang problema na ating kinakaharap, meron tayong Diyos na tapat. Meron tayong Diyos na mabuti. At walang imposible sa Kanya, kapatid. Let me encourage you right now. Hindi namin alam kung ano pinagdadaanan mo. Pero as we are worshiping God and you are acknowledging that He is great, as you are acknowledging that He is faithful, as you are worshiping Him, at patuloy tayong aawit sa Kanya, ang ating atensyon ay nakatuon lamang sa Kanya. The Bible says that He inhabits the praises of His people. Narito siya ngayon, kapatid, at handa siyang kumilos sa iyong puso, handa siyang kumilos sa iyong buhay ngayon. Hindi bukas, ngayon din. Pagkat ang Diyos ay narito kasama natin ngayon. Ang Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat, ang Diyos na dakila, na walang imposible sa ating Diyos. Kaya naman muli pa, taas natin ang ating mga kamay, purihin natin siya. Sa gitna ng ating mga kinakaharap na problema, sa gitna ng kahit anumang sitwasyon ng buhay natin, ito ang ating dapat gawin. Purihin siya at i-acknowledge natin kung sino siya sa buhay natin. Naniniwala ba kayo na dakila ang ating Diyos? Amen. Naniniwala ba kayo na mabuti ang ating Diyos? Amen. Bakit? Siguro na patunayan nila dati. Amen. And let me tell you this, God will continue to be good because He is faithful. Amen. One more time, lift up your hands right now and just declare, Diyos kang dakila. Ating awitin, Diyos kang dakila. Hallelujah. Come on, sing it out. Diyos ng dakila, di nagbabago. Walang kailan mo, Ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan. yung kabutihan, Ang Diyos ay di mabuti. magkukulang. Pagmamahal mo, ang siyang awit ko. Diyos ng dakila, di nagbabago. Kaluwalhatian mo, ang siyang nais ko. Ang iyong kabutihan, di matukulang. Pagmamahal mo, ang siyang awit ko. Wala nang hihigit pa, wala nang kakantay pa. Habang buhay sasambahin kita.
papuri sa Panginoon. Tinatawagan ko po ang paghahatid ng magandang balita sa Pasko. Independent sa technology. Naalala niyo ba yung panahon na kapag kayo pumunta sa church, dala-dala niyo yung mga Bibles niyo? Sino ito may dalang physical Bible? Ayun, isa na lang. Ngayon kasi masyadong dependent na sa mga churches, pupasok sa church na nakatingin sa screen. Hindi na nakikita yung hindi na nabubuksan yung Bible. Di ba? So, di ba alam anong sinasabi ni Lord sa araw na ito? Ayaw lumabas ng nung display natin. Teka, isa pa. Ba't kaya yun? Magkano naman ito dati? Kanina, kamala din. Hindi ko lang natandaan kung sila pinagsasabi.
Okay, ayaw mo detect. May phones po ba kayo? May cellphone kayo? Cellphone? Oo. Ito. Ano ba yung cellphone? Ito. Ano yung cellphone? Yan, okay. So kung may cellphone kayo, mag-download nyo yung Bible app. Okay, para kayo mismo makita ninyo na nasa Bible yung sinasabi ko. Video namin? Video. Hindi po, hindi po. Buksan nyo lang po, para may reference tayo kasi hindi nyo makikita sa screen, di ba? Bible. Bible, yung Bible. Old school po tayo. Ayaw lumitaw sa screen. Old school. Okay? Ayaw mo lang manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Patuloy kayong may taas at may dakila dito sa aming lugar, sa aming buhay. At kayo lamang, Panginoon, ang mapapulihan, may taas. Dito sa umagang ito, sa mensahe ito, Panginoon, hihingi ko po ang tulong ng Banal na Espiritu na siyang dakilang guro na magbibigay sa amin ng kaliwanagan, sa aming puso at isipan, magtuturo sa amin kung ano ang kailangan namin matutunan mula sa inyo sa umagang ito. Buksan mo ang aming puso at isipan, namin dalangin, Panginoon, ang mga mamumutawi sa aking bibig ay manggagaling sa iyo, Panginoon, at ikaw ay maitaas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so kung meron po kayong mga cellphone, buksan niyo po yung Bible app ninyo. Kung meron kayong physical Bible, buksan niyo po sa 2 Peter chapter 2, verse 1. Okay, kung meron kayong app, okay, sige po, makabagong technology na po tayo. Hindi na naalala niyo dati kung pupunta kayo ng church, so sa laki-laki ng Bible. Ewan kung matagal lang yung Kristiyano. Pero di ba no, dala-dala mo sa church, minsan ayaw mong pakita kasi makita ka ng mga kapitbahay mo. Naiiyak ka. Diba? Pero dapat hindi kinakaya ang Panginoon, di ba? Hindi kinakaya ang salita ng Diyos. Sabi nga ni Pablo, di ba? I am not ashamed, di ba? Of the gospel of the Lord, of Jesus Christ. Because it's the power, di ba? Power of God na binigay sa atin for salvation. So bakit kikahiya ang kapangyarihan ng Diyos? Amen? Amen. So 2 Peter chapter 2 verse 1, and sa English ko babasahin, ang sabi dyan, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ. So ito ay liham o ito ay letter or mensahe ni Simon Peter. Diba? Kilala niyo ba si Simon Peter? Kilala natin yun dahil kung kahit tayo nasa Catholic ka, no, di ba? Si San Pedro daw yung nandun sa gate at naghawak naman mo ka. Tapos siya yung magsasabi kung pasok ka ba o hindi, di ba? So pero si Simon Peter ay isa sa mga disciples ni Jesus. Diba? 12 disciples, nandun sila na yung naging apostles, di ba? So ito yung panahon na kung saan ay si Jesus Cristo ay pumunta na sa langit at yung mga apostles sila na yung humayo. Okay, so yung mga apostles yan, may mga sulat ka, may mga mensahe sa mga Kristiyano. And isa doon si Simon Peter at itong liham or itong sulat niya, 1 Peter sa 2 Peter, siya nagsulat noon. Kasi nga, nakapangalan sa kanya, di ba? So Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ. Sabi nga doon, to those who have obtained a faith of equal standing. O, binabasa ko nga pala ay nasa English Standard Version. Baka sa app nyo, iba yung makikita nyo, mababasa nyo, pero binabasa ko sa English Standard Version. Sabi nga doon, to those who have obtained a faith of equal standing. Sino rito ang nakatanggap ng pananampalataya or may pananampalataya sa Panginoong Hesus? Nakatanggap ng biyaya. Amen. Tayo yun. Diba? So, ang mensahe ni Simon Peter ay patungo sa atin. So, ito yung mensahe patungo sa atin. Patungo sa atin. So, sabihin mo sa araw na ito, akin to. Akin to. Okay? So, mensahe ni Simon Peter para sa atin. Okay, so verse 2, sabi doon, may grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. May grace and peace. Okay? Dalawang bagay na kapag inisip natin, kapag binulay-bulay natin, ano ba yung grace, ano ba yung peace? Diba? Ang grace, ganito yan. Kasi meron tinatawag na mercy. Ay, ano yung mercy? Ang mercy ay hindi mo, kumbaga ang mercy ay ikaw ay napatawan ng parusa
ng kamatayan at hindi mo nakuha. Ibig sabihin, pinatawad ka. Okay? Dapat sana ikaw ay papatayin, di ba? Ikaw ay paparusahan ka, pero hindi ka pinarusahan. Yun ay mercy. Okay? Awa. Okay? Ang grace ay iba. Hindi yan mercy. Ang grace ay biyaya. Meaning to say, hindi ka karapat-dapat, pero nakuha mo pa rin. Parang ganito yan eh. Ikaw ay nahatulan na may ginawang kasalanan. Okay? So, sa batas ng lupa, hahatulan ka, pupunta ka sa harap ng huwes, di ba? At bibigyan ka ng papatawan ka ng parusa. So, sabi ng huwes, nandun ka, o sige, kasi nga, may awa kami sa'yo, okay? Tapos ikaw naman ay repentant, ikaw naman ay nagsisisi sa ginawa mong kasalanan, hindi ka na namin paparusahan. Tapos dahil nga ikaw ay, halimbawa, sabihin natin, napakahirap mo, wala kang means para magkatrabaho, or sabi ng huwes, sige, ganito na lang. Dahil ikaw ay, halimbawa, ang ginawa mo ay nagnakaw, okay? Kasi magnanakaw, walang means yan. Ang inisip lang yan, kumuha. Diba? Kailangan nyo ma-renew mind, kaya nahuli, di ba? Sabihin natin, nagsisi, so sabi ng huwes, okay, hindi ka na namin paparusahan, bagkus, bibigyan ka namin ng trabaho. Oh. Grace yun, biyaya yun. Hindi lang bigyan ng trabaho, kasi nga, wala kang pamasahe, papunta, bibigyan ka namin ng motor. Oh, di ba? Para kayo makapasok sa work, tapos makauwi ka ng bahay na maayos. Di ba? At di lang yun, bibigyan ka namin ng pangunang allowance. Parang bale, o bumali ka muna. Di ba? Parang gano'n. Di ba? So, biyaya yun. Di ba? Hindi siya karapat-dapat na makuha yung biyaya, pero nakuha niya. Ganon din po tayo sa Panginoon. Hindi naman tayo karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. In fact, ang ating kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, nagkaroon tayo ng mercy, pinatawag tayo sa ating mga kasalanan, sa ating pananampalataya sa Panginoon, at di lang yun, meron tayong grace. Ibig sabihin yung kakayanan na binigay sa atin ng Panginoon. Grace and peace, verse 2, be multiplied. Ano yung multiplication? Sino gusto ng addition dito? Addition. Hindi kasi may madadagdag sa'yo. Addition. Oo, di ba? Gusto ko rin yung addition kasi madadagdag sa akin, di ba? Ako dati ako ay single, tapos ako ay sabihin natin, wala akong trabaho na maayos, pero biyayaan ako na pa rin, nadagdagan ako, dibigyan na ako ng asawa, may mga anak na, so may addition, di ba? Pero sabi dito, may grace and peace be multiplied. Di ba? Hindi lang addition, kundi multiplication. Doble-doble, at least times 2. Yeah? Kung may 10 ka, times 2, 20 na. Di ba? Hindi lang plus 2, times 2. Because the difference, may grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. So sinasabi ni Apostle Peter dito na yung grace and peace be multiplied. Ito yung panalangin niya, ito yung declaration niya, na ma-multiply sa atin yung grace and peace sa pamamagitan ng karunungan tungkol sa Diyos at ni Jesucristo. Kaya nga, importante na yung ating buhay ay nakatanim, o ibig sabihin yung ating buhay ay nakatuon doon sa karunungan na nanggagaling saan? Sa kanyang salita, sa Bible. Kaya nga, within the week, as much as possible, basahin natin ang Bible. Ang maganda sa technology ngayon is may reminder. May reminder, may notification yung Bible mo. Pag dinayout mo yung Bible app, may notification yan na para kang merong reminder. O, basahin mo yung Bible ngayon. Tapos merong verse of the day. Diba? Doon sa Bible app, ang verse of the day ngayon ay nasa Romans yan. Romans 8 verse 6. So, yun ang verse of the day. So every day, meron kang reminder. Pag-gising mo ng umaga, madalas ginagawa natin, inuuna natin yung cellphone, di ba? Di ba? Alarm.
Cellphone, alas 7 na, papasok na ako, cellphone, di ba? Tapos makikita natin notification, puro notification ng Facebook, ni-like ni ganito yung post mo, may message si ganito. Eh, why not unahin natin yung Bible? Di ba? Total, nandun naman yung notification, may Bible muna. Amen? Di ba? Para maalala natin, kasi sabi rito sa verse 3, sabi ni Apostle Peter, His divine power, tinutukan niya ang Panginoon, has granted to us all things. All things, ha? Ano yung sabihin ng all? Lahat. Diba? Kahit sa Grego, diba? May Greek word, ang all, ibig sabihin all. Diba? Lahat. Lahat ng bagay, sabi dito, pertaining, patungkol sa buhay at sa godliness, pagiging makadiyos. So kung kung gustong lumakad sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan through the knowledge of Him, sa pamamagitan ng kaalaman tungkol kung sino si Jesus, who has called us to His own glory and excellence. So yung power na binigay sa atin, okay, ay para sa lahat ng bagay patungkol sa buhay natin at sa paglakad natin sa pagiging makadiyos. Lahat ng bagay. Kaya nga, wala na tayong excuse. Wala kang excuse. Di mo katabi mo sabi wala kang excuse. Sabi nila, tigilan mo na ang excuses mo. Sabi nga, di ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Maraming excuses. Di ba? Kasi, ayun na, pag-isang umaga, ayaw church, di ba? Gano'n, parang sarap kumilata, medyo malamig ang panahon, di ba? Diba? Pero kailangan mo ma-realize, okay, binigay na sa atin yung kapangyarihan. Binigay na. Okay, hindi ba bibigay pa lang? Binigay na, sabi niya, His divine power has granted. Ang sabihin ng has. Has, sa English word, has. Past tense. Ibig sabihin, binigay na. Has. Tapos na. Naibigay na sa'yo. Hindi yung parang humihingi ka, Lord, pahingi po ng kapangyarihan, pahingi po ng karunungan. Hindi. Naibigay na sa'yo. Meaning to say, kumbaga yung gift, nakabalot na. Inabot na sa'yo. So ang tanong ay, kinuha mo na ba? Kasi ngayon, nakuha mo na ba yung gift na para sa'yo? Itong divine power kasi has granted to us. Has. Meaning to say, binigay na. Inabot na sa'yo. Kasi nga, lahat ng ito, grace and peace, divine power, binayaran na rin ni Kristo sa krus. Binayaran na rin sa krus. Okay? Nung pinapako siya sa krus, binayaran niya. Nagkaroon tayo ng exchange. Meaning to say, bayad na itong lahat. Kumbaga, kukunin mo na lang. Lalakaran na lang natin. Kukunin mo na lang yung gift. I-unbox mo yung gift. Nag-guess mo ba natin? Unbox mo. Kasi maraming Kristiyano, sad to say, hindi nila alam to. Ang mindset nila, religious thinking pa rin. Na, Panginoon, kaawaan mo kami. Tama naman yun. Pero, natapos na yun. Tapos na yung panahon na yun. Kinaawaan na nga tayo ng Diyos, kaya nga siya namatay sa krus. Nag-gets mo ba yun? Kaya nga siya namatay sa krus kasi kinaawaan niya tayo. Ang purpose ay para mabayaran yung kasalanan natin at para tayo magkaroon ng access sa Diyos. Relasyon sa Diyos, access. Para tayo ay, di ba, for example, no? Ikaw ay bumisita sa bahay ng iyong kaibigan. Di ba? Hanggang saan ang access mo? Hanggang saan ang access mo? Kung saan siya papaya, di ba? Ito ka sa sala. Diba? Yung access mo, makapasok ka pa sa kusina at ganunin mo yung mga ano pagkain dyan. Di ba? Diba? Pwede mo bang gawin yan? Di ba? Sala lang. Ang pwede lang gumawa nun ay ano? Kapamilya. Di ba? So pagdating sa Panginoon, yung access, nung napako si Yesu Cristo sa krus, nagkaroon tayo ng access. Okay? Access saan? Access sa grace, access sa peace, na makakatulog ka na mapayapa, na hindi ka nababagabag. Di ba? Minsan, sa panahon nga, sa dami-dami nangyayari sa stress, mga tao hindi nakatulog. Di ba? Pero kung ikaw ay may kapayapaan, amen?
Tayo ay nakakatulog na maayos. Parang baby. Wala kang iniisip. Diba? Ang sabi sa Bible, He gives His beloved sleep. Binibigyan niya ang kanyang minamahal ng masarap na tulog. Diba? Yun pa lang eh, diba? Sarap matulog. Pag-ising mo, fresh, renewed. So, ibig sabihin itong mga bagay na to, naibigay na sa atin. Okay? Naibigay na. So, wala na tayong excuse. So, kapag ikaw ay dumadanas ng parang discouragement, alalahanin mo to. Alalahanin natin to. Kasi bakit? Teka, ako ay may kapangyarihan na. Bakit ako down? Di ba? Bakit ako discouraged? Sabi sa Bible, sabi sa Psalm, why are you discouraged, O my soul? Sinasabi ni David. Sabi ni David, bakit ka nababagabag? Kinakausap niya yung sarili niya. Kinakausap ni David yung sarili niya. Hindi niya kinakausap yung kung sino-sino. Si David ay kapag dumaan sa discouraging times, kinakausap yung sarili niya. Sabi niya, why are you? Bakit ka nababagabag? O kaluluwa ko. Why are you discouraged, O my soul? At sinasabihan niya, you hope in God. Ilagay mo yung inyong pag-asa sa Panginoon. Titingin ako, sabi niya, I will look to Mount Hermon. I will look to the valley. I will look to the brook. Ano ibig sabihin nun? Inaalala niya kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay niya nung nakaraan. Ano ibig sabihin nun? Alalahanin natin kung paano si Lord kumilos sa buhay natin sa nakaraan. Bakit? Kasi kapag meron kang testimony, meron kang alalahanin, sabi, meron kang naalala na kabutihan ng Diyos sa buhay mo, na noon, di kayo na kailangan, ang Panginoon ay dumating at nag-provide sa'yo, gagawin niya ulit yun. Diba? Kasi may testimony ka na ang Panginoon nagpo-provide, na ang Panginoon nagbibigay ng karunungan, na ang Panginoon nagpapalakas, ang Panginoon nagpapagaling. Meron kang palatandaan. At kung may palatandaan ka, pwede mong i-remind yung sarili mo. Kaya nga, importante salita ng Diyos, i-remind mo sarili, teka, meron palang grace and peace na binigay sa akin. Meron palang divine power na binigay sa akin. Na lahat ng bagay sa buhay, hindi lang lumakad dito physically, pati yung pagiging maka-Diyos, binigay na rin sa akin. Di ba? So bakit ako matatakot? Bakit ako madi-discourage? Amen? Amen. Ano pa lang to? Introduction. Okay, verse 4. By which, itong grace and peace, His divine power has granted to us all things that are pertain to life and godliness, to the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted, again, the word has granted. Ano yung sabihin nun? Naibigay na. Okay? Hindi ibibigay pa lang. Naibigay na, which He has granted to us His precious and great promises. Naibigay na yung promise. So that through them, kapag nabasa mo yung promise, eto pala yung sinabi ng Diyos sa salita niya. Ano ba sinasabi ng Diyos sa salita niya patungkol sa sitwasyon mo ngayon? Kaya importante yung knowledge ng salita ng Diyos eh. Kasi pag may dinaanan ka sa buhay mo, tapos di mo alam gagawin mo, di ba? Mangangapa ka. Di ba? Parang pag-gising mo ng umaga, madilim pa, kasi alas 5 ng madaling araw. Pag-gising mo, anong unang mong hahanapin? Switch or cellphone, flashlight, di ba? Para makita mo yung dadaanan mo. Pag hindi mo alam, hindi mo nakikita, mangangapa ka. Kaya importante salita ng Diyos, kasi ang salita ng Diyos magbibigay ng kaliwanagan sa iyong daraanan. Para alam mo yung gagawin mo kapag dumating sitwasyon na parang bago sa'yo. The truth is precious and great promises. Sabi, you may become partakers of the divine nature. Meron nature. Kasi nasabi ang Panginoon, divine nature. Sabi nito, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Ang mundo kasi ay mawawasak yan. Papunta yan talaga sa destruction. Pero kapag ikay nasa Panginoon, pabuti ng pabuti ang kalagayan mo. Amen. Yun ang sinasabi dito. Kasi nga meron kang great and precious promises. Hindi to biro na promise. Pag sinabi ng Panginoon, I will be with you always. Pag sinabi always, all the time. Kahit nasaan ka magpumunta. Di ba? Di ba ito, nagdadrive ako
tayo? Saan tayo pumunta? Kaya nga kapag Kristyano ka na, nakakilala ka na sa Panginoon, gagawa ka ng kalokohan, at siniyaya ka ng mga tropa mo dati na mag-inom. Di ba? Tapos, meron kang conviction, meron ka sabi sa'yo sa puso mo na, oy, ano yan, tapos ka na din. Di ba? Ganun yun eh. Ang banal na Espiritu mangungusap sa'yo. O bakit ka pumunta sa lugar na yan, hindi ka na dapat dyan. Eh, talaga mangungusap siya. Bakit yan pinapakasamahan mo? Kasi nga, ang mundo, ang kaaway gustong sirain yung buhay mo. At ang mundo ay sistema para masira yung buhay mo. Dalawa yan lagi. Kaaway at yung mundo. Kasi mundo, sistema yan. Kapag ikaw ay hindi nakalis sa sistema na yun, paikot-ikot ka sa sistema na yun. Kaya nga, dumating ang Panginoong Jesus para mabasag yung mga sistema na yan sa buhay mo. Amen? So, He has granted to us again, na ibigay na, precious and great promises. Ano yung promise na alam natin sa Bible? Bigyan niyo ako isang promise na alam niyo. Nabanggit ko na isa, I am with you always. Kasi hindi ka pababayaan ng Panginoon. Isang promise. Isa. Bigyan ko 100 pesos. Isang promise. Isang promise. Okay, isang promise. Hindi. Ano yung sinasabi mo, nanay? Sa likod. Ano yung promise ng Panginoon? Na pamilya ay with you always. So, dami niyan. Ikaw ay lumipat na ng kalagayan na sa langit ka, kasama pa rin siya. So, I am with you always. Ngayon, at magpakailanman. Kaya maraming promises sa Panginoon. Isa sa mga promises niya ay kagalingan. Di ba? Sabi niya, I am your healer. Di ba? Your healer. I am your provider. Di ba? Ano yun? I am your shepherd. Di ba? The Lord is my shepherd. Gabay mo. Di ba? I am your, the Holy Spirit has been sent by Jesus to be your what? Comforter. Kung ikay nalulungkot. Nagsasabi sa mga bataan niya, hindi mo kailangan magpasad, sad, mga ganyan-ganyan. At nagpapahanap ka ng magkakadil sa'yo. Hindi mo kailangan yan. Kailangan mo si Jesus. Kasi siya magbibig siya yung comforter. The Holy Spirit is the great comforter. He's the guide, He's the teacher, He's the strength. Diba? The joy of the Lord is your strength. At daming precious promises ang Panginoon. Kaya kailangan, alam natin salita ng Diyos. Amen? Inaano yan. Kung hindi ka man nagbabasa, piniplay mo. Kaya papunta ka sa word, piniplay mo. Piniplay ito eh. Diba? Nabanggit ko na sa'yo, piniplay ito. Gets nyo? Naka-earphone ka? Di ba? Lagi ka naman. Di ba? May mga bagong panahon ngayon, naka-bluetooth nga eh. Di ba? Lalakad sa kalsada, naka-earphone. Di ba? Nati-play na yung Bible. Habang ano? Okay, nasa call center. Ito yung ginagawa ko kasi hindi ako magaling sa English. Gusto ko mag-apply ng mas mataas na salary. Eh, call center yung mas mataas mo. Kasi nga, sa opisina, 8,000 lang eh. 8K per month. Eh, sa call center, 12K na. 15K. Gusto ka ng promotion, gusto ka mas mataas salary. Hindi ako mag-English. 3 beses ako hindi nakapasa. Kasi bagsak ko yung English ko. Sabi ko, okay, mula ngayon, sabi ko, pakikinggan ko English. Eh yung Bible, may audio Bible na hindi lang katulad mo, hindi wala pang app yung ano pala MP3. So MP3 player ako, nilagay ko sa tenga ko yung earphone, papunta, kung saan ako pumunta, piniplay ko yung salita ng Diyos. O, nakapasok ako dyan sa Teletic Bacoor, SM Bacoor. O, nakapasok ako dyan. O, nakapasa ako ng English, bakit puro English Bible pinapakinggan ko na? Di syempre, nakapisado ko yung salita ng Diyos. Ganun lang yun mga kapatid. Hindi rocket science ang pananampalataya. Simple lang ito. Eh, ang problema kasi naging complicated sa maraming bagay tayo habang tumatanda tayo, ang dami natin iniisip. Pero sabi ni Jesus, diba, ang nakakapasok sa karya ng Diyos ay parang bata. Ay bata. Diba? Hindi bata isip parang bata. Ibig sabihin parang bata, nanampalataya, talagang kailangan mong panindigan yun. Naalala ko sinasabi ko sa mga anak ko, well, sige magkano tayo, bili tayo ice cream. Tapos nakalimutan ko. Ni-remind ako kinabukasan dahil sabi mo, magkano tayo na ice cream.
Yung faith, pag sinabi mo sa bata, maniniwala na yan. Diba? Kailangan ganun din tayo kung salita ng Diyos. Amen? Kasi nga, bakit? He has granted, binigay na po sa atin. Amen? Tingnan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, binigay na sa'yo. Binigay siya. Okay? Okay, so since binigay na sa atin, okay, introduction lahat yun, from verse 1 to 4. Since binigay na, verse 5, for this very reason, dahil na binigay na sa'yo, make every effort to add to your faith, to supplement to your faith with what? Virtue. And virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with perseverance, and perseverance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Virtue. Virtue or excellence. Okay? Virtue or excellence. Knowledge. Karunungan. Self-control. Perseverance. Steadfastness. Godliness. Brotherly affection. And love. Itong bagay. Itong bagay, ang idagdag mo sa iyong pananampalataya. Kasi bakit? Binigay na kasi, di ba? Binigay na sa iyo grace, binigay na sa iyo peace, binigay na yung precious promises, binigay na yung divine power. Since binigay na lahat yun, lakaran mo ang iyong pananampalataya na merong excellence, na merong virtue. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Kapag meron tayong ginawa, gawin natin with excellence. Mahirap kasi yung, ay, pwede na yan. Nakarinig nyo na yan? Pwede na yan. Makakapasa na yan. 75. Diba? Pero sa tingin mo, ayan, matutuwa. Kung ikaw ay nagtatrabaho para sa isang, sabihin natin, restaurant, di ba? Alam ni Pastor Edgar yan. Restaurant, di ba? Pinapaliin kasi ako nagtrabaho sa Pizza Hut. Diba? Check-in ng manager, o bakit ganyan yung dishwashing area mo? Bakit ang daming kalat, di ba? Ay, boss, pwede na yan. Mapagod na ako eh. Diba? Pwede na yan. Bukas, sa tingin mo, papayag yung manager? Sa tingin mo, hindi eh. Di ba? Bakit kasi mabubulok yan, mamamaho yan. Kailangan mo linisan. Di ba? Excellence. Nasa pizza tao, naalala ko sa pizza. So, mag-slice ka ng pizza. Kailangan pag in-slice mo, pantay. Di ba? Kasi 8 slices yan. Ang laki ng namin, paghiwa nyo, ganyan kahaba. Laking pizza, di ba? Ganyan. Ate. Kailangan pantay yung slice. Kasi pag sinerve yan sa customer, siyempre, sinong gustong kukuha ng maliit na slice? Di ba? Kailangan pantay. So, kailangan, kapag kayo nasa table, slice table, kailangan pantay. Ito na ko lagi na-assign. Kasi pag lumabas ang pizza, kailangan hindi masunog, hindi matambak. Kasi pag natambak sa loob, masusunog yun. So pag lumabas yun, kailangan slice. Kaya pinagpipray ko, Lord, bigyan mo ako ng excellence. Diba? Kailangan ko ng strength para pag sa loob ng isang shift, 200, 300 na pizza yan. Siniserve. Diba? Kung doon ka naka-assign, diba? Ang init, ang slice mo. Pero excellence. Pag ginawa ba natin, pwede niyan? Dapat di tayo makontento sa pwede na yan. Diba? Kailangan mayroong glory to glory. Diba? Hindi naman hinahanap nila perfection. Hinahanap nila excellence. So kung ikaw ay, for example, ikaw ay 70% ngayon. Diba? I-workout mo para maging 72. Diba? Workout mo para next time gawin mo 75. I-workout mo next time maging 80 na yan. Kasi bakit? Meron ka ng grace, meron ka ng peace, meron ka ng divine power. Diba? Meron ka ng promises. What's your excuse? Diba? Kasi binigay na sa'yo eh. What's the point of adding a little bit, diba? A little bit more, diba? To your faith. Excellence. Virtue. I'm saying virtue is excellence. Add to your faith. Virtue, parang ang construction eh, nag-build ka. Okay. Yung faith, yun yung pundasyon. Okay? So yung excellence, yun na yung mga biga. Diba? Kasi yung faith nandiyan na yun, napalataya ka na sa Panginoon. Kaya hindi dapat tayo manatili sa pananampalataya lang. Na ibig sabihin pananampalataya yung pagkilala lang sa Panginoon bilang tagapagligtas
at ikaw pupunta sa langit. First step yun. First step. Once na ikaw naligtas na, meron kang purpose. Sabihin niyo ang purpose. Meron kang purpose. Kasi kung ang nais ng Panginoon ay makilala mo lang siya at pumapunta sa langit, o di sana nung tinanggap mo ang Panginoon, ay napunta ka na doon. Bakit ka pa buhay ngayon? Di ba? Di ba yung sa baptista? O sige, ikaw ay tumatanggap na sa ngayon, baptisman. Okay, o sige, okay ka na. Punta ka na sa langit. Hindi naman ganun eh. Di ba? Kasi bakit? May purpose ka. Kung bakit ka buhay pa sa hanggang ngayon. Tinanggap mo, Panginoon, merong layunin ng Diyos para sa buhay mo. Kaya ka nga binigyan ng grace, ng peace, ng divine promises. At ikaw ay may kapangyarihan. Divine power, partaker ka eh. Para bakit? Para malakaran mo yung purpose mo. Kasi ang purpose ng Panginoon sa atin, okay, ay kingdom. Kingdom purpose, ha. Hindi to yung, okay na, hintayin na lang natin dumating ang Panginoon. Anytime, darating na yan, di ba? Tapos petiks tayo, di ba? Hindi ganun eh. Kaya meron tayong, ano yun, meron kang excellence. Ano ba ginagawa ko Lord kay araw na to, di ba? Ganun yung question natin. Kasi nga, merong excellence. And virtue, with, so, meron ka ng faith, no? Lagyan mo ng excellence. Lagyan mo ng knowledge. Anong knowledge? Ibig sabihin ng knowledge ito, ito yung working knowledge. Hindi lang ito karunong, ay kilala ko si Jesus. Okay, kilala ko. Basta kilala ko, yung nakapako sa krus, yun. hindi yun ang ibig sabihin ng knowledge. Ang ibig sabihin ng knowledge dito, pag binasa mo yung Greek, is working knowledge. Ibig sabihin mo, like for example, may cellphone ka, di ba? May cellphone ka. Pag nalubog ba yan sa tubig, kaya mong paganahin pa ulit? Hindi na. Saan gagawin mo? Dadalhin mo siya, gagawaan. Kasi mga tao doon, merong working knowledge. Yes, no? Yung working knowledge sila, paano paganahin ang cellphone na sila. Sinasabi rito, working knowledge. Kung paano mo i-activate yung pananampalataya mo sa everyday life. Hindi ba bang napagsabihan ka ng ninanin mo, nag-chismis ka, so parang galit na galit ka. Ano yung working knowledge doon? Ang working knowledge doon is, teka, ang sinasabi ng salita ng Diyos ay lumakad ako sa kapayapaan. Di ba? So, ibig na magtatalak ka ulit sa mga mo, natututo ka lang, isara yung bibig mo at ipanalangin sila. Yun ang working knowledge. Kasi ina-apply mo na yung sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay mo. Okay? Kasi bakit? Mas importante yung peace. Kaysa doon sa amin, sa village, lagi ako nakaunahan ng parking. 4 yung units ko doon sa village namin eh. Hindi ako minsan nakipagkagawa pa ako sa parking. Harapan ko to, imbis na makipagtalo ako sa kanila, ihaya ko lang sila. Ihaya ko sila. Basta ako, pinagpala ako ng Panginoon. Kaya ngayon napara, doon na sa Imus nakapark, kasi dati nandun sa nakipagsiksikan. Kaya nakaawa naman ako sa mga kapitbahay ko kasi lahat ng maaway sa akin doon, wala na. Hindi ko alam kung bakit. Sabihin parang inaaway nila, tapos nakapansin ko after a few months, wala na, hindi na nakatira ron. Diba? Ganun ang Panginoon eh. Diba? Kasi ikaw ay lingkod ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, sabi sa Bible, ikaw ay anointed. Ang sabi sa Bible, do not touch the anointed of God. Amen. Bakit? Kasi nga, ano yan eh, kapag ang sabi sa Bible, sabi sa Proverbs, a curse without cause shall not come. Ibig sabihin, kapag sinumpa ka ng isang tao, di ba? At yung sumpa niyo, di ba, galing sa pig, parang yung ibon na paro sa kaswalo, hahanapin yung nest. Eh, ikaw yung sinumpa, no? So, ikot yung ibon. Ay, pag pumunta sa'yo, ay, hindi to. So, ang mangyayari dun sa ibon babalik sa pinanggalingan. A curse without cause shall not alight, like a fleeting sparrow, like a flying swallow, it will not come. Ibig sabihin nun, kapag sinumpa ka, ikaw ay anointed, ha? Sinumpa ka ng kapitbahay mo, ganito ka. So, Babalik. iikot yung ibon, pagdating niya rito, ay hindi pwedeng galawin yan. Babalik yung ibon doon sa pinanggalingan. O sino ang nasumpa tuloy? Si Arin. Ganun yun.
Yun ang ibig sabihin. Kaya nga, yung mga satanista ang nag-born again, pag nabasa mo testimony nila, papangin mo testimony nila, sabi nila, doon sila nakakilala sa Panginoon kasi akala nila, makapangyarihan na sila. Pero kasi ang ginagawa nila, kung anong gusto nilang gawin, papatayin nila, gagawa sila ng accident, mga ganon. Hindi nila magalaw ang isang anak ng Diyos. Marami yan, mga testimony. Hindi na magalaw ang anak ng Diyos. Kasi nga, ikaw ay anointed eh. Ikaw ay may kapangyarihan. Kaya nga, wala tayong excuse. Naitagdag sa atin yung excellence, yung knowledge, working knowledge, and then ang sunod, self-control, pagpipigil sa sarili. Self-control. Alam na natin yan. With self-control, perseverance. Ano yung perseverance? Yung steadfastness, di ba ba parang farmer, di ba? Ang farmer, yan ang pinakamagandang example ng perseverance. Nagtanim yung farmer. Di ba? Binabantayan niya yung mga pananim niya. Pag may ibon na pupunta doon, ang ginagawa niya? Tinataboy niya. Hinahanda niya. Kung sabihin, ang focus ng farmer ay nasa harvest. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita yung kanyang ani. So bilang Kristiyano, mananampalataya, meron tayong promises. Yung promises na yun, kailangan ko makita sa buhay ko. Di ba? Jehovah Jireh, the Lord who sees and provides. Promise yun. Ano sinasabi sa Proverbs 10? In your left hand are riches and honor. At sabi sa Psalms, in the house of the righteous man are wealth. Ibig sabihin na, may kayamanan sa bahay natin. Bilang mananampalataya sa Panginoon. Promises yun. So pag tinignan mo yung bahay mo, parang, baka mo naman tumagamit na to. Ibig sabihin, hindi pa nagmamanifest yung promises. I-guess mo natin? Pero habang tayo ay nananampalataya, nananalangin na makita natin yung mga promises, kailangan natin ng perseverance. May example sa Bible niyan, yung mga Israelita. Sabi sa Hebrews, kaya sila hindi nakapasok sa promised land because wala silang perseverance. Ang pangako ay makakapasok ka. Di ba? Nabasa na natin yun. Past time, Deuteronomy. Papasok ka sa lupa na hindi iyo. Yung mga titirahan mga bahay na hindi mo tinayo. Di ba? Grace yun, di ba? Aani ka sa mga pananim na hindi mo naman tinanim. Di ba? Wala kang gaano effort na binigay. Papasok ka lang. Grace yun. Pero dahil nahirapan sila, nakita nila yung kaaway na papatayin tayo ni Paron. Di ba? Ay, may dagat. Paano na yan? Dinala mo kami rito lang para patayin. Di ba? Meron silang ganong concept sa Panginoon eh. Nakapagtawid nila. Wala silang mainom. Ano ba naman yan? Mamamatay na tayo dito. Laging ganon. Laging may complaining. Laging merong thinking na ang Diyos, di naman totoo. Di ba? Bakit? Lagyan mo ng perseverance. Hanggang makita mo. Kasi yung promise yan eh. Naibigay niya yan. Hindi nga lang nag-manifest sa'yo ngayon. Kailangan mo apply ng perseverance. It takes time. Sabi nga sa Bible, as long as the earth remains, Genesis, seed, time, and harvest shall remain. Pag nagtanim ka, ngayon, kakain ka na ba kaagad? Hindi pa. Kung puno mangga yan, ilang years yan? 3 years? 4 years? 5 years? Bago mo anihin? Di ba? 5 years. So, ibig sabihin, kung gusto mo kumain ng mangga, magtanim ka na ngayon. Di ba? Start planting the right seeds. Start with your mouth. Bibig mo. Ano bang sinasabi mo sa buhay mo ngayon? Ano bang dinideclare mo sa buhay mo ngayon? Is it panay? Ano ba? Negative na lang ba yung dinideclare mo? Dinideclare mo yung promises ni Lord. Di ba? Kung tayo ay parents, ang kulit-kulit mo naman. Di ba? Ano dinideclare mo sa mga anak mo? Di ba? Dinideclare mo dapat is ikaw ay napakabait. Ikaw ay kahit kumikilo sila ng hindi maayos. Ikaw ay napakabait. Ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Ikaw ay lalaki na mayroong karunungan ng Diyos.
Yun ang dinideclare mo. Kasi talagang natural yan. Natural sa kanila yan. Kaya tayo nga, matanda na tayo, mapalit pa rin tayo, di ba? So, ano dinideclare natin sa buhay natin? Ano dinideclare natin sa ating bahay? Di ba? Merong salita, merong promise salita ng Diyos para sa bahay, para sa pamilya, para sa mga bata, para sa trabaho, para sa business. May dinideclare yan. Nasa salita ng Diyos natin. Kaya nga, importante yung knowledge. So pag may knowledge ka na, meron ka ng self-control, meron ka ng perseverance, nagtaga mo ng godliness. Godliness. Pagiging mga Diyos. Lagi natin isipin, kung ang Diyos ba ay nandito, matutuwa ba siya sa akin? Sa ginagawa ko? Di ba? Ganun yun eh, godliness. Pero kung thinking na, ano ba yung standard ng Panginoon? Ano yung standard niya? Kaya nga hindi papasaya yung pwede na yan. Kasi, tanungin mo si Lord. Kaya gano'n eh, babalik tayo doon sa tanongin natin kaya si Lord, ano bang gusto niya? Diba? Ano ba kasi sa buhay ko? So godliness. And godliness with brotherly affection. Diba? Di ko alam kung maganda yung inyong relationship sa inyong mga kapatid. Pero kami magkakapatid ay kami nagtutulungan. Pag mayroong problem, talagang nagtatapihan kami. Pag sinabing brotherly affection, yung tipo bang meron kang kadamay, nakikidamay ka parang kapatid. Brotherly affection, dagdag mo yun. Na kapag may nakita kang sitwasyon sa iyong kapatid, kapatiran, ano bang pwedeng gawin? And brotherly affection with love. So, itong bagay. Virtue or excellence, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, or brotherly affection, and love. Pitong bagay. Again, pitong bagay. Excellence, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and love. Bakit? Sabi dito sa verse 8, for if these qualities are yours and are increasing, ibig sabihin, nasa iyo, ang pitong bagay na to, at lumalago, meaning to say, hindi lang kakonti. Dati, parang mabait ka lang pero konti lang. Ngayon, mabait ka na pero mas malaki na. Kailangan may increasing, di ba? Yan, increasing. Ganun naman lagi dapat eh. Kasi di ba, expected natin sa halaman, di ba, yung mayabong, gumaganda, di ba? Tamang pagkalaga. Same thing din sa pananampalataya natin. These qualities of yours are increasing, sabi dito, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, ikaw ay lumalago. Patuloy kang lumalago. And verse 9 sabi rito, whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind. Nakalimutan na niya, naniligtas na siya, nanilinis na yung kanyang mga kasalanan. He has forgotten that he has cleansed. Kailangan natin isipin na pinalaya ka na ng Panginoon. Aso lang yung bumabalik doon sa kanyang suka, di ba? Sabi sa Proverbs. A dog returns to his own vomit. Hindi ka naman dog. Di ba? Ikaw ay anak ng Diyos, pinalaya ka na, niligtas ka na. So, dinilis na yung mga kasalanan mo. So, kaya kailangan mo nang umusog. Umusog doon sa purpose ng Panginoon. Verse 10, sabi doon, therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election, for if you practice these qualities, you will never fall. Pag nasa iyo to, pinapractice mo to, hindi ka madadapa. Dahil, nakakita na kayo ng track and field, di ba, racing? Diba, race yun eh. Sabi sa Bible, tayo ay parang nasa race. Diba, kaya nga kailangan mo tanggalin yung lahat ng pabigat. Bakit? Kasi para malakaran mo yung matakbo mo yung race mo. Kailangan tayo meron, iba-iba lang yung race natin. Iba-iba yung journey natin. Iba yung journey ni Pastor Edgar, Mr. Lilian, iba yung race natin. Meron kanya-kanyang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Pero ano man yun, kailangan natin, takbuhin mo yan. Kung pagkatawag sa'yo bilang nanay, ikaw yung pinaka-best na nanay para sa mga anak. Kung ikaw ay tinawag para sa isang manilbihan sa gobyerno, pinaka-best politician or whatever. Or employee or whatever, or boss or whatever. Kasi nga may calling tayo may purpose tayo.
You will never fall kapag you practice these qualities. Amen? So as we add to our faith, kailangan natin intindihin, mga kapatid, naibigay na yung kakayanan para mabuhay at lumakad na merong katagumpayan. Amen? Naibigay na. So wala na tayong excuses bilang mananampalataya. Minsan may times na feeling natin parang parang may kwento yan eh. Ginigising siya ng asawa niya, uy, pupunta na tayo ng church. Ayoko, sabi ng lalaki, ayoko. Nakakatamad. Sakit katawan ko, gano'n ganyan. Hindi, kailangan natin pumunta ng church. Excuses, ayoko, parang mga tao doon, di maayos yung pananalita, mga sinasabi, ayoko pumunta ng church. Pag nasabi niya, ito yung pastor eh. Walang excuses, di ba? Minsan, gano'n talaga. Minsan, yung buhay ng pastor, ganun talaga eh. Di ba, pastor? Di ba? Tayo, bilang mga mananampalataya, patuloy tayo manalangin. Di ba? Pag-pray natin yung mga pastor. Pag-pray natin si Pastor Edgar, Sister Lilia, mga leaders ng church. Pag-pray natin yung kapaligiran natin. Pag-pray natin yung future. Kaya every Wednesday, di ba, nag-send Sister Lilia ng prayer request. Sama natin sa prayer. I-declare natin yung gusto natin makita. Di ba, yun sa church. Kasi nga, sabi sa Bible, sa Genesis, di ba, nung madilim, Genesis chapter 1, it was dark, di ba? The earth was without form and was void, and darkness was over the face of the deep. And God said, ano ba yan? It's so dark. Sinabi mo yun? Sinabi ba niya yan? Di ba? Hindi, ang sabi niya, let there be light. Ang sinabi niya ay kung anong gusto niya makita. Di ba? Hindi niya sinabi kung ano yung nakikita niya. Sinabi niya kung anong gusto niya makita. And there was light. Yan ang example sa atin, sa buhay natin. Kaya kung nakikita natin yung buhay natin parang dark, parang magulo, huwag mo nang i-confess kung ano yung nakikita mo. I-confess mo kung ano yung nasa sulat sa salita ng Diyos. Di ba? Ako ay may wisdom. Ako ay may karunungan. Ako ay merong kapangyarihan na nagagalit sa Panginoon. Diba? Kasama ko siya palagi. Lagi mong babanggitin yun. Out of the abundance of your mouth. Diba? Out of your heart, your mouth speaks. So kailangan, yung salita ng Diyos ay nasa ating puso. So paano mapunta sa puso yun? O pagbabasa, pakikinig, kaya nga, gamitin mo yung technology, audio Bible. Ito, sa tenga nyo. Total, nakikinig ka naman ng mga music. Huwag na isang oras. At gano'n talaga sa umpisa parang nakakatamad. Alam niyo bakit? Kasi yung laman natin, yung flesh natin, ayaw talaga niya ng spiritual stuff. Ayaw niya ng spiritual. Kaya kailangan mo ng self-control eh. Kukontrolin mo yung ano mo. Makinig ka. Diba? Gano'n talaga. Gano'n talaga. Gano'n ang ginagawa ko sa buhay ko. Kung minsan ayaw ng flesh ko, makinig ka. May self-control. Makinig ka kasi para sa iyo rin yan. Hanggang dumating sa point na parang ang saya-saya ng makinig ng salita ng Diyos. Darating na sa point niyo na parang namimiss mo. Ay hindi, kailangan. Nasa ba yung Bible? Di ba? Kailangan mag-grow to that point. Kasi kung hindi pa, kailangan self-control. Yan mo yan. Control mo yan. Yung flesh mo. Amen? Ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat sa umaga ito. Tulungan niyo po kami na isabuhay itong pitong bagay sa aming buhay. At sa aming pananampalatayang excellence, yung knowledge, working knowledge, yung self-control, yung steadfastness or perseverance, yung kindness, brotherly kindness and love. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kami gabayan sa aming mga lakad, bigyan kami ng wisdom sa araw-araw ng aming buhay, at tulungan niyo po kami, Panginoon, para kami ay lumakad ng mayroong kapangyarihan, ng mayroong kapayapaan, mayroong karunungan. Alam namin, Panginoon, nakasama mo kami palagi. Kasama namin kayo palagi sa lahat ng aming lakad. Lahat ng aming pupuntahan, nasan man kami, naroon kami. Salamat, Lord. Sa iyong biyaya, sa iyong grace sa aming buhay, sa iyong peace, at patuloy ka namin pinupuri at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
isa para sa saka po si Merlin para sa pag-anak sa mamaya po para sa prayer of faith and announcement.
Salamat, Sister Lisa, sa napakagandang awiting inihandog mo sa Panginoon. Ang prayer nga ng awiting na ito ay, I live to worship you, to honor you, and make myself an offering. Dapat ganito ang lagi nating sinasabi, no? We live to worship God. We live to honor Him. Kaya nga, nandito kayo. And make ourselves an offering. So, napakagandang panalangin. Bakit yan ang nabanggit niya? Sapagkat ipinagkaloob na ng Diyos sa atin ang lahat tulad ng mensahe ni Pastor. Ang problema, tinanggap na ba natin? Isa lang ang nagamit. Tinanggap na ba natin, mga kapatid? Amen. Parang naiyak pa kayo mag-amin. No? Paano natin masasabi, make myself an offering, O Lord? Kung yung pag-amin ay nahihiya tayo. Huwag tayong mahiya. Make ourselves an offering to God. Ha? By giving honor to Him. Ha? By worshiping Him. Kaya, napakabuti ng Panginoon. Wala na tayong ginawa. Ang ating gagawin na lang tanggapin ang pinagkakaloob niya. Kaya ang question na, ulitin ko, tinanggap na ba natin ang pinagkaloob ng Panginoon, mga kapatid? Amen! Amen. Hallelujah. Kaya manalangin na din natin ang ating mga offering at ang bawat isa sa atin. Kaya manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin, iluluwalhati ka namin, O Diyos, sa araw-araw na namin buhay. Tunay, Panginoon, na dapat makita mo sa amin na kami ay nabubuhay para ikaw ay aming i-worship. Bibigyan ka namin ng honor, Panginoon, at gamitin mo kami mighty, Panginoon, bilang isang haing buhay, Panginoon, sa iyong harapan. Sa mga nito, Panginoon, ginahadalangin ko mga kapatid ko na nandito, si Ana, si Angie, si Maylene, si Ate Lenny, si Merly, si Ate Edna, si Ate Lina, si Ate Seni, si Ate Lisa, maging si Dong, Panginoon, at ang mga batang maliliit na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Salamat din sa buhay ni Pastor Dan na nagatid sa amin ng isang biyaya at mapanghamong mensahe ng buhay. Nawa, Panginoon, ang bawat salita mo na narinig namin sa umagang ito ay tumino sa aming puso at itanim mo po ito, O Diyos, sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. Lord, napaka-gulo na ng daigdig, kaya dapat malaman ng mga kapatiran, Panginoon, na hindi na kami dapat magwalang pahala, kundi magsikhay na kami, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, bilang Kristiyano, na dapat sa pamamagitan ng aming mga ikinikilos ay mahayag ka, O Diyos, na ikaw ay Diyos na buhay, ikaw ay Diyos na makapangyarihan. At sa lahat ng may mga sakit, dinadalangin ko ang kagalingan mo, Panginoon. At ang kagalingan para sa kanila, Panginoon. Dinadalangin ko rin po, O Diyos, na ang lahat ng may mga kagulumihanan, lahat ng may mga pasanin, O Diyos, nililift namin ang buhay ng mga kapatiran ito. Hindi ko po alam kung sino-sino sa lahat ng may sakit, O Panginoon. Ikaw po ang lumipo mula sa kanilang bunbunan hanggang sa kanilang talampakan at ipadaloy mo ang malayang kagalingan na nagmumula sa iyo. Ganon din, Panginoon, ang mga nag-aalinlangan, punan mo po ang kanilang puso, Panginoon, ng tunay, busilak at dakilang pag-ibig na nagmumula sa iyo. At sa nalalapit na kaarawan ni Pastor Dan, kami po ay nagagalak, nakikisa kami, Panginoon, sa iyong katapatan sa buhay ni Pastor Dan, kung paano mo siya ni-nurture, Panginoon, bilang isang kabataan. Hanggang ngayon, Panginoon, ay ginagamit mo siya mightily sa iyong ubasan. Salamat o Diyos na sa pamamagitan ng kanyang buhay, Panginoon, nakikita namin na ikaw, Panginoon, ay nahahayag sa pamamagitan ng kanyang kinikilos, sinasalita, maging kanyang buhay, Panginoon. Salamat o Diyos na ginagamit mo siya mightily sa iba't ibang mga ministry
Ganon din po, Panginoon, salamat din po sa aming pastor na kahit siya ay may sakit, ay nagpapatuloy siya, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Salamat din sa mga kapatid ang dakilang Diyos na sila ay binago mo dito. Alam ko, Panginoon, na ang mga kapatiran sa pag-umaga ay mga may edad na. Subalit pinagpapasalamat ko, Panginoon, dahil ginagawa mo silang malalakas. Salamat din, O Diyos, sa trabaho na pinagkaloob mo kay Ana. No, Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang buhay, mahayag din na meron siyang isang Diyos na buhay, isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa umagang ito, Panginoon, dinadalangin din namin at ipinagpapasalamat ang mga handog na nasa aming harapan. Basbasan po ito, Panginoon, magamit namin ito sa ang gawain dito sa iglesia. Na, Panginoon, mabusog ang aming mga puso, Panginoon, ng iyong kabutihan, ng iyong katapatan, ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At sa ang aming patuloy na dalangin, punuin mo po ito, Panginoon, ang lugar na ito, inilaan mo para sa mga taga-Tabon, 1, 2, and 3. Alam ko, Panginoon, na marami pa rin nag-aalinlangan. Subalit ikaw, Panginoon, ang dakilang misyonero. Ikaw ang shepherd na namin, Panginoon. Ikaw ang maglalagay ng mga tao na nauuhaw sa iyong pangalan. Ito po ang aming sama-samang pananalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tinatawagan ko na po ang dalawang pastor para sa ating pagganap ng banal na hapunan. Ate Ana, pag-distribute. At hanggang kasi Ate Maylin, pag-distribute po yung alak at pinapay. Alis kasi po. Sabay-sabay po tayo. Inangaya po tumayo ang pabulungan. Noong gabi siya ipinagkanulo, lumulputsyon at tinapay at kanyang ipinagpasalamat at ito ay kanyang pinagpira-piraso upang ito'y inyong kanin para alalahanin ating Panginoon Jesus. Sabay-sabay po ang tinapay. At tapos naman makapunan, dumampot din siya ng saro at ito ang mabuting balita na inihalin tulad sa kanyang dugo. Ang sabi niya, inumin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Kaya manalangin, Panginoon Diyos, maraming salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Itong ginagawa namin pag-alala ng iyong ginawa ay para kami ma-remind doon sa covenant na binigay mo sa amin. Na sa pamamagitan ng iyong mga latay, sa ginawa sa krus kami ay iyong pinagaling sa lahat ng aming karamdaman at sakit. Ito, Panginoon, ay tinako sa krus at para kami lumakad na mayroong kalakasan at kagalingan sa aming pisikal na katawan. Maging Panginoon, yung ginawa mo sa krus na kung saan ang aming mga kasalanan ay nahugasan ng iyong banal na dugo. Salamat, Panginoon, kami malaya at kami makakalakad ng may katuwiran dahil itong biyaya na binigay mo sa amin, ang nabibigay sa amin ng kakayanan para lakaran ito. Salamat, O Diyos, sa ilahat ng papurit kadakilan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa manatiling nakakadyo tingin po tayo ng basbas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat at muli ay tingin
ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang bukas sa inyo't paliwanagin at higit sa lahat ang kapayapaan ang siyang maghari sa atin ngayon magpakailan pa man. Amen at amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Naka-advance lang tayo ng 2 minutes. God bless everyone and see you all next Sunday. Salamat Maylin sa iyong pangunguna. Congrats at si Angie Ayun. Nakuhan ulit. Variation talaga pag umaga. Yes. Kasi nakalo na niya kung mga Tapos nila, inisip ko kasi di ba, yung concept ng Ate Nene, umuulan. Ang ganang payo. table niya. Hindi nila naka-table. Pwede na yung goal. Nakukuha ko rin naman eh. Noon ang SSS ko, 500 sa akin, 500 sa Ay, maaari may difference yung people. Kasi yung people niya. Ayan yung mga cellphone niya. kayo sa pamilya. Dadala ng cellphone kayo. Usapan naman sa mga. O ano, may sundo ka na? Hindi na. Ay po. Tricycle na lang kayo. Dong, andyan na. Sino ba ang sundo ninyo sa inyo? Isa na lang. Ate kapatid ka pa, tricycle ni Merlin. Madami po siya. Kasi may lead naman siya. Kompleto. May sanggol, may bata. Marami na ang lapo. May sanggol, may bata, may bata, kabataan. Young married. Talalaki na, may bata. Paano tinawagan niyo? Sabihin mo yung pagkakita.
Kami matatanda na. Start of Ano yun? picture. Oo, Ay, sandali. pala. Hindi ko pala namata.